paano ba effectively matatrack yung progress mo or kung yung nag-move forward ka. So, based sa experience ko, base lang to sa experience ko at yung ginagawa ko ngayon. Paano ko ba natatrack if nagpo-progress ako or stagnant ako or bumabalik ako sa dati kong ugali. First, kailangan may listahan ka or tracker. So, anong purpose ng tracker na yun? Una, huwag kang dumepende sa memory mo kasi minsan yung memory natin is sobrang hindi maaasahan. Masyadong mabilis makalimot yung memory natin, yung utak natin. So, mas maganda, meron kang tracker. No? Notebook na maliit, ilista mo lahat. So, anong ililista mo dyan? Anong oras ka nagigising? Anong gagawin mo or anong ginagawa mo pag gumising ka na? Di ba? Anong kinakain mo? Magkano nagagastos mo? Tama? Siyempre, kung negosyante ka or entrepreneur ka, ano yung ginagawa mo paggising mo, after mong gumising, after mong makapag-dress up, ano yung ginagawa mo na align sa business mo. For example, gumising ka nga ng maaga, naligo ka, nag-freshen up ka nga, nag-dress up ka nga, pero after nun, tumambay ka lang. Useless din, walang connection yung ginagawa mo sa goal mo or sa negosyo mo. Diba? Bigyan ko kayo ng idea. No? So ngayon, may ginagawa akong tracking sa sarili ko. So pag umaga, una, ginajot down ko anong oras ba ako nagigising. For what reason? Para ma-adjust ko siya. Diba? Anong oras ako natutulog? Anong oras ako nagigising? So, kailangan at least 6 hours yung pahinga ko. Diba? Tapos hindi yan lalampas ng 6 hours or 7 hours. So, natutulog ako around 7 a.m. Tapos nagigising ako around 1 or 2. So, from 7 a.m., 8, 9, 10, 11, 12, 1. So, by 1 p.m., kailangan gising na ako niyan. Kasi 6 hours na di ba? By 2 p.m., 7 hours na yan. Medyo limit na ako. So, hanggang 2 p.m., kailangan gising na or marami na akong natapos. After that, meditation. After meditation, lofty questions. After lofty questions, gratitude. Diba? So, kino-compress ko yan sa 5 to 10 minutes. Okay? Yung ganyang ginagawa ko. Then after that, walis, mop the floor, konting push-up, diba? Tapos, konting lakad sa staircase, tapos, ligo na. So, lahat ng ginagawa ko, after ligo pala, nagkakape, and then, nagbabasa. Basta, lahat ng routine ko na yan, na kumbaga, preliminary routine, is kailangan matapos ko yan in 30 minutes to 45 minutes. Para yung utak ko, free na gawin yung ibang bagay or isipin yung ibang bagay. Kailangan matapos ko yan muna, yung ritual ko na yan. So, bakit kailangan tapusin ko yung habit na yan? Kasi pag natapos ko yan, I feel accomplished. I feel in control. And yung feeling ko na yun, na-accomplish ako, successful ako, and in control ako, nadadala ko all throughout the day. So, eto rin yung attitude and yung parang feeling ko na ina-apply sa lahat ng ginagawa ko. Okay, after that, syempre, follow up. After that, asikaso na ng mga kailangan ipadala sa mga clients or customers, yung mga products. And kain, di ba? Pati yung pagkain, nililista. Kung ano yung kinain, magkano yung nagastos sa pagkain. So, again, bakit kailangan mo ilista? Kasi sa paglilista mo, diyan mo malalaman kung ano yung kailangan mong i-adjust. Diyan mo rin malalaman kung ano ba yung mga kailangan mong i-eliminate. Kasi mayroon ako sa tracker ko, may symbol akong ginagawa. For example, pag positive yan or nakakatulong sa growth ko, nilalagyan ko ng plus sign. Diba? Pag neutral naman, like example, ano yung neutral? Ligo. Diba? Ligo, kain, neutral yan eh. Or I mean, yung kain naman, depende sa pagkain mo. Pag healthy, positive. Diba? Pag karne or mga negative yan. So, ano bang mga neutral? Yung ligo, bihis, konting journal positive eh. Diba? So usually, ang goal ko lang is kailangan mas maraming plus sign akong nakikita sa tracker ko. Hindi mo kailangan positive lahat yung ginagawa mo. Meron talagang diyan negative na
ginagawa mo. So, ang goal mo lang is hindi ma-perfect. Ang goal mo lang is majority of that, kailangan positive. Diba? Positive tracking or positive yung ginagawa mo all throughout the day na align din sa negosyo. And then, meron pa akong tinatrack. Ito yung tinatawag ko na paperclip tracking. Ano yung paperclip tracking? Lahat ng mag-video call ko, lahat ng nakukulan ko, lahat na naku-close deal ko na related sa business, whether reorders man yan, whether package padala, whether remittance, mga partners ko, mga trainings, no? Bini-video call ko yan. Naglalagay ako ng paperclip sa isang baso or sa isang sisidlan. Tapos tinatrack ko yan. Sa isang araw, ilan ba yung nakausap ko? Sa isang araw, ilan ba yung na-video call ko? Ilan ba yung na-post deal ko? So, it represents a physical evidence na may nagawa ako all throughout the day. So, ang target ko is 25. Yan. Every day, 25 dapat. Hindi pwedeng bumaba dyan. Kasi, yung target natin is maging top sales and top earner sa negosyo natin. Okay? So, yun. Kailangan mo lang maging honest, maging transparent sa sarili mo para matrack mo yung growth mo. Diba? Huwag mong i-imagine, huwag kang delusional na, hindi, feeling ko, nag-i-improve ako, feeling ko, papunta na ako sa goal. No. Kailangan may physical evidence ka. Kailangan may data ka talaga. Hindi yung feeling mo lang. Okay? Kasi pag doon tayo magbe-base sa feeling, unreliable yan. Tama? Unreliable siya. So, what if feeling mo hindi ka hahataw? Matutulog ka lang, papahinga ka lang, di ba? Time freedom. Di ba? Kaya nga ng negosyo eh. So, kailangan may physical evidence ka para matrack mo yung ma-analyze mo yung performance mo. Okay? Part yun, yung dapat maganda yung feeling mo. Dapat align yung feeling mo sa goals mo. Pero pag feeling lang lahat, walang physical evidence, walang tracking, paano mo ma-improve yung sarili? Dapat may data ka rin. Okay? So, I hope and I pray na nakatulong yung video na to para maging prosperous and maging abundance yung 2024 nyo. So, God bless ulit and till next time. Bye-bye!